Alright, mga kaibigan, nandito na naman po tayo. Manonood tayo ng balita galing po sa ating Pinas News Insider. Nako, ito ang title, oh. Heto nakakagulat na balita. Joey Uy, binasag ang video. Timbog si Abante Comelec, kaya pala nanalo. Kasi ito nga ang nangyari, no? Siyempre nanalo po yung si Joey Uy ba yun, no? Laban kay Abante. Ang problema po na disqualified itong si Joey Uy, no? Kasi nga daw dun sa hindi daw natural born. Siguro hinanapan talaga nila ng butas yun. Ngayon, ang iuupo nila si Abante. Di ba? Sa mga ganitong bagay, magugulat ka na lamang sa Comelec. Pwede pala talaga silang mag-upo ng sila-sila lang, no? Wala talaga. Gagawan po natin ito ng reaksyon at opinion. Panoorin ho natin ito ng sabay-sabay. Let's get down. Play na natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang matapos diniklarang natalo sa 2025 midterm election na tumakbo bilang kongresista ng 6th District ng Maynila na si Benny Abante, ay ito ang nakakagulat at halos hindi makapaniwala ang taong bayan nang biglaang idiniklarang itong nanalo at balik kongreso na umano. Di ba? Isipin nyo na lang, hindi po yan binoto ng taong bayan. Hindi ho yan ang gusto nila. Pero bakit ito ang ipinilit na iloklok ng Comelec? Ibig kong sabihin mga kapatid, total opinion lang din ho natin ito, na disqualified. Kumbaga gumawa sila ng paraan para ang maupo si Abante. Yan ho ang nakikita natin. Kaya siguro yung mga mamamayan natin doon at kahit hindi mga taga doon sa 6th District of Maynila, nagugulat. Pwede na palang kahit wala nang botohan, si Comelec na lang. Di ba? Kawawang mga Pilipino natin dyan. Ayaw naman nila dyan. Ang gusto nila yung isa. Okay, sige, hindi po taga-Pilipinas, etc. O sabihin na natin, hindi natural born sa Philippines. Pero bakit mas gusto nila yung kaysa dito? Isipin nyo na lang yun. Comelec talaga. Diba po, ito lang ang tanong ko dyan. Naalala nyo si Grace po noon, nung tumakbong tawag dyan, presidente noon, tinatanong din yung kanyang citizenship. Diba, may mga pagtanong na ganyan. Kapag ka napatunayan na hindi ka natural born, di yari ka, di ba? Hindi ka pwedeng tumakbo. Sabi naman po ni chairman sa Comelec, hindi naman daw po ganon. Napanood ko lang kasi may nagtanong doon, newscaster, na di ba po pagka election pa lang malalaman na tinitignan kung taga Pilipinas talaga o sa ibang bansa. Wala daw ganon. Base yan sa pagkakaintindi ko. Ibig sabihin, pag nanalo na, tsaka pa lang nila bubusisain kung taga Pilipinas o taga ibang bansa yung natural born, di ba? Yun lang. Baka sunod yan nila si Bongo. Yung may mga apelidong Chinese, no? O baka isunod ulit si Tatay Digong. Ito yung hula-hula lang ho natin, ano? Pwede pala silang magluklok ng gano'n nila Gugustuhin nila di ba? Ay, nako, nakakadismaya ho. Hindi naman ito ang gusto ng taong bayan. 6th District Manila Representative na si Benny Abante sa kadahilan ng pinawalang bisa kasi ng Comelec ang Certificate of Candidacy umano ng katunggali nitong si Joey Chuaoy. Dapat noon pa lang, nung tumatakbo pa lang siya, dapat tinignan na nila, hindi yung pagnanalo. Di ba? Tsaka sila magagaganyan. Sa issue ng citizenship. Pero ito ang good news. Pwede pang iapila ni Chuaoy ang desisyon ng Comelec. Ngunit tila katakataka matapos i-delete di umano ng Comelec ang lahat ng files na related sa May 2025 polls. At tsaka pa inanunsyo at iniklarang panalo itong si Benny Abante. May pag-delete. Bakit? Naalala ko din yung isang attorney, IT expert, IT, na vice mayor ata yun, yung lagi niyang inaatake po ang Comelec na mayroon daw baka may posibleng dayaan na mangyari. Naalala niyo po yun, ano? Sinabi niya kasi na balak ng Comelec i-delete yung mga records, etc. Di ko alam kung anong record yon
sa mga boto siguro. Bakit nyo dinilit? Pwede nga maging backup yun eh. Para pag halimbawang may mga gustong magpa-recount o kaya totoong baka nadaya sila, di ba? Bakit dinilit? Ay, wala kung ganun. O halimbawa ako no, may gagawin akong magic. Ipinrogram ko. Tapos andito yung mga bilang-bilang, tapos yung resulta nilabas ko doon. Tapos itong ginawa ko dito, dinilit ko para walang ebidensya. Ganun ang mangyayari. Bakit dinilit? Anak ng teteng naman, oo. Ito ba ang gusto nyong administrasyon sa mga nagtatanggol sa kabila? Hindi na humalinis yung ginagawa nila. Opinion lang ho natin to, pero nakakabahala Alam nyo, kahit magdadakdak nga tayo dito, wala namang mangyayari. Pero salamat, at least nagigising tayo. Nakikita natin kung anong meron ang administrasyon ngayon. Grabe na ho. At ang rason nila ay para daw may transparency. Ngunit tanong ng ilan sa para may transparency? Dinilit, tapos para may Wow ating mga kababayan, paanong maging transparent ang COMELEC kung kayo mismo ang nag-utos na ipadelete na mismo ang mga file na pwede umanong maging source ng ebidensya sana na maaring gamitin sana para maimbestigahang mabuti kung ano ang nangyari sa 2025 midterm election. Wala na dinilit na Ano pang iimbestigahan nyo kung dinilit na? Sa mga IT expert, tanong ko lang ho kasi sa amin, sa mga USB, flash drive, o thumb drive, storage, kahit sa mga storage, pag dinilit ho yan, di ba pwedeng i-recover? Pwede i-recover, di ba? Sana alam ng mga IT expert yon. Yun, alam ko lang pagkakaalam ko, pero hindi ata 100% na mare-recover. Pero, ewan natin, sa mga panahon ngayon, di ba? Talagang laganap na ang technology. So, pwede pang ma-recover yan kung sakasakali. Sana nga lang po maisip ng ibang ahensya kung mag-iimbestiga, pwedeng i-recover yung files, no? Tila duda at kuni-question din ng marami sa ating mga kababayan ang biglaang pagkakansila ng registration ng Duterte Youth Party List. Ngayong wala naman daw ang basihan, di umano ito para ikansila. Speaking, si Sir Panelo, no, nabasa ko lang saan ba yon, sa Abante o sa SMNI News, na yung Duterte Youth Party List ginagamit lang yung pangalan. Kumbaga ibig kong sabihin, sabi ni Panelo DDS yun. Kapanig po natin yun. Sabi niya itong Duterte Youth Party List ginagamit lamang yung pangalang Duterte. Marami daw palang mga kaso-kaso ito. Pero ang pagkakaalam ko, sana nga lang kasi hindi ko lang din na sa search itong Duterte Youth Party List. Hindi ko sila pa lubusang nasa-search kung ano ba yung sinasabi ni Panelo. No, speaking lang, nadaanan naman na rin natin Sinasabi kasi dito na marami daw po itong kaso, marami daw paglabag itong Duterte Youth Party List na sinasabi ni Sir Panelo. Gaano yung katotoo? Yan, susubukan nating alamin yan, no, kung ginagamit nga lang ba itong mga party list na to yung pangalang Duterte, idinidikit sa kanilang party list para tumunog sila. Tama ba? Pero ang pagkakaalam ko, itong Duterte Youth Party List, talagang kapanig po ito ng mga Duterte. Yun ang pagkakaalam ko, no? O, tuloy muna tayo. Ating party list, gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, comment kung kayo bago dyan, ka pa lamang sa aming Duterte Youth channel, Party List. please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos idineklarang nanalo ang Manila representative na si Benny Abante at ang pagkansila ng registration ng Duterte Youth Party List ay tila wala na raw di umanong delikadesa ang kasalukuyang gobyerno ngayon. Dahil itong nanalo at nakakuha pa ng milyong boto, ang Duterte Youth Party List ay pinadisqualify at yung natalo na si Benny Abante ay pinaupo at bigla ang diniklarang nanalo. Grabe. Kasi pinadisqualify yung nanalo na ilang beses nang naging politiko. Di ba? Ito pa. Sa tingin ko lang kasi may sinasabi din yung isang IT expert na yon na may sinabi daw di umano si chairman na kailangan mo ng 300 million ba yon, sabi ng ganon. Yung sa isang vlog ko,
No, hindi ako ang nagsabi yung IT expert na vice mayor ata yun, nakalimutan ko na ho pangalan, para manalo 300 million daw. So, bigla lang pumapasok sa isipan ko na 'di ba nga nasa ano sila, House of Representative. Tapos sino ba yung nagsabi? Sabi ni BP Sara, wala naman daw silang intention personally. Tama ba? Yung mga nandoon, yung mga nasa House of Representative, mag-e-election na daw kasi kailangan nila ng pera. Yan Nakalimutan ko na Sabi ata ni BP Sara yun Parang may ganun ho akong naririnig. O sige, hindi ho natin pinatotohanan yung ganong salita. Base lamang ito sa aking pagkakaintindi. Pero kung ganon ang nangyari, maaari bang nagbayad si Abante? Para lang i-doktor o ma-disqualified itong kalaban niyang nanalo, no? Madidismaya po yung mga taga 6 District Maynila na ang binoto nila si Ganire pero iba ang lumabas. Ang lahat ng ito ay ating opinion lang parang kumbaga vision lang ho natin ito na may ganito bang kaganapan? Ay, nako. Kasi malilito ka Ginusto ng tao yung isang maupo tapos ito. Hindi naman yan iuupo. Disqualified talaga yung Ganun ba talaga yon? Eto pa, idadagdag ko lang. Sige, pangkalahatan na natin kasama na rin sa mga Duterte. Meron kasing nagpaalala, isang grupo yon na bago mag-eleksyon na bawal naman daw pala talaga na puro magkakamag-anak na lang lagi yung tumatakbo. Halimbawa sa Duterte, halimbawa din kay Tambaloslos, di ba? Puro etc. Kung sino-sino pa sa Cavite, kung sino-sino pa mga magkakamag-anak, halimbawa nanalo na si ganito, tapos tatakbo yung kapatid o kaya kamag-anak, kapilido, ganun. So, pinangahawakan daw po nila yon. So, ibig sabihin pala, nung taong nagpapaalala sa COMELEC, bawal daw pala, parang nakalagay din sa Constitution or sa rules, na bawal yung mga magkakamag-anak. Edi sana pati yun hukayin din nila. Kung marami palang mga rules na nalalabag, gaya niyan. O kung kailan naman nanalo na, tsaka pa nila dinisqualified. Masakit po yun sa damdamin nung nanalo. Gusto ako ng tao. Di ba? Edi ilabas na lang nila lahat ng rules. Hindi yung papatsi-patsi, pa konti-konti itong rules na to. I-highlights natin itong rules na to para tanggalin si Ganire. Pangkalahatan lang tinutukoy ko kasama na rin mga Duterte. Kasi may narinig nga ako nakasama din ba sa rules na bawal ang kamag-anak. Yun, parang inaapila nila yun, pinapaalalahanan nila yung COMELEC. Bago mag-eleksyon yun, napanood ko yun mga kapatid di pati yun lahat na. Kung ano yung lahat ng mga bawal, ilabas na. Hindi yung magugulat na lang tayo, disqualified. Halimbawa, Duterte Youth Party List. Kaanib ng Duterte. Kung noon pa lang dinisqualified na nila, bawal kayong tumakbo kasi meron pala kayong mga nakabinbin na kaso. Hindi yung pag nanalo na, tsaka sila, di ba, i-hold. Sabi naman ng Duterte Youth Party List, meron naman din daw may mga ganun na nanalo. Bakit hindi daw yun ang unahin? Bakit nila uunahin yung kung kaalyado nila? Yan lang ho ang mga nasa isipan ko lahat, i-consider na lamang ninyo na hindi totoo lahat ang sinasabi ko. Nakakainis, nakakalito. Yung mga mamamayang Pilipino, ay, ba't ganun? Ito naman binoto ko, bakit? Lumabas na naman si Abante. Yung Duterte Youth Party List, binoto. Anong nangyari? Heto pa. Balikan natin lahat, Binoto mo, halimbawa, si Bongo. Pero ang lumabas sa resibo, si Bam Aquino. Ulitin natin yan, Tapos, ba't ganun? Iba yung resibo. Iba yung binoto ko. Tapos, sinabi ni chairman na maaaring few minutes, baka nakalimutan nyo na kung sino yung binoto nyo. Di ba? Sino nakapanood nun? Kaya ako lang, tayo'y nag-opinion lang dito. Pero, masasyak ka sa mga nangyayari ngayon. Pwede pala. Eto, si Tamba, hindi naman daw dumaan sa kompetisyon. Sabi ni BP Sara, paano hindi dumaan sa kompetisyon? Disqualified yung kalaban Malakas yung kalaban pero disqualified.
Diba? Yung isa nanalo, maraming boto, pero disqualified din. Kaya tuloy, hindi nyo masisisi yung mga kababayan nating mga Pilipino na naghihinala sila na baka nga mayroong dayaan na nangyari. Diba? Baka mayroong mga magic na umiilalim na hindi natin nakikita. Yan ho ang naiisip ng mga kababayan natin sa mga resultang nangyayari ngayon. Sigaw at tanong ng taong bayan. Grabe, hindi na nire-respeto umano ng Marcos administration ang boto ng taong bayan. Masyado nang halata at tila nakakahiya. Mukha talagang pagdating sa kasalukuyang gobyerno ngayon ng Marcos administration ay Sino ngayon ang presidente dito? Eto maganda mga kapatid, makikisuyo lang ho ako. Eto sa picture na to, sino ang presidente dito? Si Tamba, si BBM. Anong lang po wala na talagang imposible. Abay tila pinaglalaruan na di umano kasi ng gobyernong nagba ang karapatan ng taong bayan na pumili ng tamang politiko. Kaya tanong at sigaw ng taong bayan, bakit pa tayo nagkaroon ng eleksyon kung sila-sila rin pala ang magdidesisyon? Grabe, no? Yun lang ang masakit ho sa atin na pakiramdam ho natin nakokontrol na ho talaga kahit sa eleksyon. Pero ayon mismo sa Korte Suprema, hindi pwedeng automatically i-declare na winner ang second placer dahil hindi naman pwedeng sabihing elected representative umano without winning the vote. If a candidate certificate of candidacy COC is declared void ab initio, void from the beginning, after being proclaimed and sworn in, the second placer cannot automatically be declared the winner. The Supreme Court has made this clear. Votes for the disqualified candidate are considered stray, and unless the second placer proves in the House of Representatives Electoral Tribunal that they received the highest number of valid votes, the seat should be declared vacant and a special election may be required. So how then English, did kayo na Benvenido bahala Benny dyan. Abante get declared as a duly elected representative without winning the vote? Unquote. Hindi ba't tila garapala na ito at ang kapal? Kaya't komento pa ng ilan sa ating mga dismayadong mga kababayan. Delikado, naaapakan na yung demokrasya ng bansa natin. Yung mga nanalo, pwede na palang ma-disqualify. Tas yung natalo, yun ang ipapanalo nila. Alam naman ni Abante kung sino ang gusto ng mga tao sa district niya. Kung meron pa siyang hiya, huwag niyang tanggapin yan. Matagal na politician yan, si Uy. Sus Mariosep naman, kawawa na talaga ang Pilipinas. Matagal na politician, ibig sabihin talagang qualified naman talaga siya. Ngayon lang sinisilip. Kasi nga ayaw nilang maupo. Ano na ba ang nangyayari sa Pilipinas? Garapala na ang mga kawalang hiyaan sa Pilipinas. Grabe ang garapalan ngayon. Harap-harapang pangbababoy sa boto ng taong bayan. Ang totoong nanalong kandidato, dinidisqualify nila. Hay, ano nang nangyayari sa bansa natin? Ang imposible, pwede na ang posible. Kung anong gusto ng mga nasa GG. power, siguradong masusunod. Meron pa bang justice sa bansa natin? Wala, syempre. Comelec, may kababuyan. May grabe. Ooh. Ito sagad na po ito. Breaking news po ito. Itong kababuyan ng Comelec, wala nang kapantay ito. Para sa akin, matindi na ito. Breaking news. Grabe. Pangalawa, Davao, guguluhin ni BBM ayon kay Baste. Ito, breaking news po. Hoy Davao? Nananahimik ang Davao tapos guguluhin ni BBM? Gaano yung katotoo Aba. Hindi ho maganda yan. Wala itong mga to. Kung lang kung totoo ang balitang ito, mga kababayan ho, yung kawawa natin, hindi yung kalaban nyo po, Mr. BBM. Kung totoo hindi ho maganda yan kasi mga kababayan po ang mahihirapan natin. Hindi, yung mga kalaban ninyo, halimbawa, Duterte, kahit papano naman may mga ipon yan, mabubuhay pa po yung mga yan. Papano yung mga kababayan natin kung sa Davao, Davao Region, buong Davao Region, Davao City, meron pa rin po tayong mga mas mahihirap pang mga kababayan natin. Paano na lang sila kung guguluhin nyo yung Davao? Mag-isip-isip po kayo, wag pang sariling interes. Tayo.
Tingnan nyo pong mabuti. Ito ay post ng Comelec sa kanilang page. Check ko po ito at confirm po galing mismo sa kanila. Ayun. Okay? Basahin po natin. Meron dito about Duterte Youth Party List. Mamaya Okay. po natin pag-usapan itong Duterte Youth Party List. Pero ito po ang pag-usapan natin, itong matinding kababuyan. Okay, docket number SPC number 25-006. Luis Joey Chua Uy. Uy. Yan, name of respondent. Position vying for member House of Representatives, 6th District of the City of Manila. So bilang congressman, respondent Luis Joey Chua Uy. Chua Uy. Respondent is considered a non-candidate and his COC is void ab initio. Ibig Grabe. sabihin po nito, yung kanyang pagkandidato, ang ibig sabihin ng void ab initio, from the beginning, sa simula pa lang, void na. So parang ang ibig nilang sabihin dito, yung pagkandidato ni Joey Chua Uy, sa simula pa lang, wala na. So na-proclaim na, Ba't na-proclaim? binawi pa. Proclamation of Nako. respondent is annulled. Bienvenido Benny Mirando Abante. Iniisip ko bakit bago nila ipinroclaim sana, pinag-isipan nila ng maigi o pinag-aralan nila kung dapat iproklama. Pero pinroklama na Tapos ngayon biglang atras. Biglang abante na? Anak ng teteng literal. Ito na yun. Si Pastor Abante yung merong dila. Ganon. Yung tatay yung pitit attorney Princess Abante. Grabe. Yung pinost ni BP Sara na may picture na nakaganon. Nakadila, nagalit siya. Yung aso ni Tambaluslos dyan sa kamera, miyembro ng Quadcom, Tricom, lahat ng Comcom. Basta taga-tahol ni Tamba na si Pastor Abante declared as the duly elected member House of Representatives, 6th District of the City of Manila. Matindi po ito. Alam nyo nung nakita ko to, sabi ko, hindi naman siguro totoo yan. Baka fake news na naman yan. Baka gimmick na naman nila. Kasi yan po ang style nila. Sa kanila mismo manggagaling Yung fake news. ang fake news sa kampo. Hindi, Tapos ire-reaction ng mga DDS. Ngayon ang lalabas yung mga DDS po ang nagpapakalat ng fake news. Gagawa sila ng fake news. Tapos isisisi sa Duterte. Yan. talking about Comelec, sa kampo ng mga galit sa Duterte, sabihin na lang natin ganon, sila maglalabas ng fake news, tapos isi-share ng mga Duterte, tapos sasabihin tayo fake news. Pero sa totoo, tanim po nila yung fake news na yon. So ako ine-expect ko, sabi ko, fake news naman siguro ito. Dahil sobra naman yan. Kung yung mga ginagawa na nila dati ay matitindi na, sabi ko, ito sobrang tindi na ito. Sobrang tindi na ito na lehitimong kababuyan na itong ginagawa nyo, Garcia. Kung totoo ito. Sabi ko, hindi. Umaasa pa ako parang ano ko Parang fake news, kunwari. umaasa ako sa wala. Umaasa ako sa milagro. Umaasa ako sa kabutihan. Really, ito sinabi ko, sobrang kababuyan yan that is too much evil. Meron naman siguro natitirang kabutihan dito sa loob ng Comelec. Siguro, para sa pamilya nila. Pero paano nila gagawin yun? Kailangan nila ng maraming pera para yung pamilya nila hindi maghirap. Base lang sa opinion ko. Kasamaan, papuntang kabutihan. Ganon yung style nila. Magiging masama sila sa mata ng mga kababayan natin, pero mabuti sila sa kamag-anak nila. Kadiri pa rin, ano? Tuloy tayo. Meron naman siguro natitirang kabutihan sa budhi ni Garcia. Chinek ko sa Facebook mismo ng Comelec. Sila mismo nag-post. Antindi na ito. Mga kababayan ko, ito po ay lantarang garapal na po. Oo. Grabe yung Kung garapan bagat na sa yan. panggagahasa, meron yung nanggagahasa ng patago. Inililihim. Ito lantara. Itong ginagawa ng Comelec na ito, ito'y panggagahasa sa gitna mismo ng kalsada, in broad daylight, Grabe. at maraming nanonood. Sobrang kababuyan po. Para sa akin ganyan po katindi ito. Kasi yung ginawa nila dito sa Duterte Youth Party List, ay obvious na. Oo.
Sobra na. Tapos dinagdagan pa nila ito ng ganito. At alam naman natin ang karakas ni Benny Chua. Ay, ni Benny Abante. Hmm. Di ba? Alam naman natin ito eh. Wala na ngayon. Ito'y lantarang tagatahol. Aso ni Tambaluslos. At malaking bagay para kay Tambaluslos to si Abante. Talagang ito, makapalang mukha niya ito. Talagang pati babae, pinapatulan niya ito. Oo. Ipinahihiya niya ito sa Quadcom, diyan sa mga hearing diyan sa Congress. Tsaka nakita ko may ano yan, may pag-angal yan sa TikTok, no? Bakit daw lumalabas daw sa TikTok niya, puro mga babae, mga naka-betting suit siguro, no? Pinakita niya pa nga dun sa sa hearing, no, ginanon niya. Sabi, may nagbanggit pa nga, di naman, sexy lang. Sabi nga, may narinig pa nga ako, algorithm yan. Pag lagi mong pinanunood yung mga ganyan, kiniklik mo, i-feed sa'yo ni TikTok mismo yung mga ganyan din. Kung puro malalaswa yung pinanunood mo, pumindot ka ng mga malalaswa, mas madalas po yan ang lalabas sa newsfeed mo. Kaya wag mong sisihin yung TikTok. Sisihin mo yung sarili mo na pindot ka ng pindot kaya nakukuha mo yung algorithm na tinatawag ni TikTok. Na kapag yun lagi, syempre kung anong hilig mo, yun ang ibibigay sa'yo ni TikTok. So anong ibig sabihin kay Abante? Yun lagi ang pinanunood niya? Question mark lang Question mark lang. Okay, tuloy tayo. At kailangan niya ito. Tingnan mo. Ano tong ginagawa ni Tambaluslos? Kumuha siya ng tagapagsalita, yung anak ng Congress. Oo nga eh. House Speaker siya, Speaker of the House, kumuha siya ng isang tagasalita. Oo. Meron pa siyang tagasalita nung mga prosecutor naman, yung mag-uusig sa impeachment ni BP Sara. Marami siyang mga tagatahol. Palibasa, medyo ano yun no? Hindi marunong magtagalog ba o talagang bulol-bulol, no? Tsaka ewan ko, bakit nyo matakot kayo sa Diyos kasi parang ginagawa nyo ng santo eh. Dahil sa pera, mga kapatid, kaya ganito ang ating Pilipinas. Nakakalungkot, lubog tayo sa korupsyon. Yan lang ang masasabi ko. Oh my God, we're back again.